ang INC, ang mga 18 Maris. Bakit? Bakit gusto nilang palitawin? Gusto nilang sanayin ng tao na ang 18 Maris na uutusan. Kasi alam naman yan sa INC, masunurin lahat ng member diyan. Dahil hindi naman dahil sa kanilang leader, no? Dahil sa kanilang doktrinang tinanggap na kung saan tumatalima sila doon sa aral na itinuturo ng leader na galing din naman sa Biblia. No? Hinamon ko, di ba, ano to ng diskusyon Hindi pumapalag Oo. Yun, naghahamon pa ng debate si Tinig ng Karunungan. Kung maalala ninyo, meron din siyang hinamon ng debate at sabi ko, kung okay sa iyo, ako at tatanggap. Magharap tayo ng isang debate. Pero di din siya pumalag, di ba? Di nagpakaramdam. Pagka tulad din ito ni Senador Marcolita na matapos naghamon ng debate, tinanggap ni retired Associate Justice Antonio Carpio, abay, ano nangyari? Nanahimik na ngayon. Ang natunghayan ninyo ay isang vlogger, si kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Nag-react siya sa post ni Talakera dahil may bahagi kasi sa post niya na sabi dito ni Talakera, ito ang reaction niya. No? Most of the members of 18 Marines are INC. Yon. Kaya nag-react siya. Pero, yung pahayag na most of the members of 18 Marines ay RINC, ibig sabihin, hindi lahat. Karamihan lang. Ngunit sa paliwanag nitong si Munting Kaalaman, lumalabas at pinalabas niya na ayon sa post, 18 Marines daw ay mga INC. O, di, malinaw na iyon ay maling pag-unawa niya o kaya sadya lang bang binaluktot ni Munting Karunungan na isang INC na kaanib ang naturang post. At naghamon siya. Ang hamon niya, natanggapin daw umano yung pakipagdebate. So, magparamdam ka kung gusto mo ng diskasyon kaugnay diyan. Pero dapat klaruhin linawin kung ano ang paksa na gusto mo. At kung gusto mo talaga ng diskasyon, nararapat lamang ituwid mo na yung sarili mong pahayag na tila ikaw mismo ay di mo napansin yung mga kamalian sa pagtalakay mo. Ito'y tatalakayin natin sa mahanat. Yan ako. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Muli, magbigay reaction tayo nitong komentaryo ni Munting Kaalaman, Munting Karunungan, na nagkomento siya, nag-react siya sa post na most of the members of the Marines are INC. So nag-react siya dito dahil sabi niya na dapat ni-research umanong mabuti ito. Pero, nagsusuwagan ang kanyang reaksyon. Bakit? Habang sinabi niya dapat i-research bago i-post na most of the members of 18 Marines are INC, sa huling bahagi, nagpapasalamat siya ni Talakera dahil marami daw salamat, nalaman niya na mga Iglesia ni Cristo pala ang 18 Marines. Pero iba ang unawa niya.
ang sabi diyan, most of the members. Hindi sinabing all of the members, all of them are members of INC. Ang salitang most, ilan? Pero bakit nagpapasalamat siya? Dahil nalaman daw niya na mga INC. At dahil mga INC, yan daw mapaniwalaan talaga umano yung mga pahayag nila. Pero bago diyan mga kapatid, ininyahan natin ang ating mga suking kapatid. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment kung saan kayo nakabase, lalo na sa mga OFWs, para alam natin kung saan na paabot ang ating talakayan kaugnay dito mga kapatid. No? So, Muslim Islam daw, shout out, hello, Muslim Islam. At sa lahat nating mga kapatid, no? Si Teldol, 1970. At sa lahat ng mga sumusubaybay. Magbigay tayo ng reaksyon mga kapatid dahil sa reaksyon ito, nagsusuwagan mismo. Di niya napansin na nag-react siya sa post ni Talakera, pero kahit kailan, di niya sinabi, hindi totoo yung post ni isa sa mga Marines, hindi kaanib ng ANC. Pagkos, sa huling bahagi, nagpapasalamat pa siya. Salamat dahil sa post ni Talakera, nalaman daw niya na ito palang 18 Marines ay mga miyembro ng ANC. Iba naman yung sinabing most, hindi naman sinabing all. Diba? Ang layo. Kaya, kay munting karunungan para sa iyo ito, at dahil may hamon ka na pakipagdebate, maraming salamat kay Milestar, maraming salamat, ingat kayo dyan sa Hong Kong. Kay Mary Manto sa Macau, si Sis Luz Biminda Piedad. Okay, ito na. Di na natin patatagalin pa mga kapatid. Grabe, nanggigigil siya sa kanyang reaksyon. At umabot pa sa punto, sa kanyang reaksyon dito, na pala daw umanong alikabok na nakadapo sa langaw at ang langaw ay nakadapo sa kalabaw. Na parang kalabaw na din umano. Anong kaugnayan sa alikabok sa post ng 18 Marines? Most of members of 18 Marines are INC. Ulitin natin, ang salitang most, hindi yan ibig sabihin na lahat na. Pero ginawa niyang lahat. Eto, pansinin ninyo. Nako, breaking news, may bago na naman silang pinapasabog at naratibo, no? Dinadamay na naman nila ang Iglesia ni Cristo dito sa usapin ng 18 Marines. Yan. Dinadamay na naman umano ang Iglesia ni Cristo sa usapin ng 18 Marines ayon kay munting kaalaman. No? Pero, tandaan natin, huwag ninyong kalimutan na mismong ang tagapagsalita ng INC na si Mr. Edwel Sabala ay nakisawsaw sa isyong ito sa ngalan sa grupo ng INC. Sa kaniyang pahayag nga, inaakusahan niya ang nag-imbestiga na umano, ang nag-imbestiga nitong flood control corruption mga kapatid, ay may layunin lamang na ilihis umano ang usapan. Ito, pansinin ninyo ang pahayag ni Mr. Sabala. Ito. Tiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito.
hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Ayan, si Mr. Edwel Zabala yon na nag-akusa na sa investigasyon may paglihis daw umano sa investigasyon kaugnay sa flood control corruption. Ayan, na pansinin niyo. So kung gayon mga kapatid, paano masasabing dinadabay lamang ang INC kung ang kanilang sariling tagapagsalita ng INC mismo ay nagbigay ng opisyal na pahayag tungkol sa isyung ito? Diba? So kapag ang isang organisasyon o sekta, lalo na itong INC, ay kusang nakialam sa isang pambansang usapin, hindi ito simpleng pagdadamay. Ito ay pakikipaglahok mismo sa isyu. Okay, tuloy natin. Alala nyo dati, si Saldico pinagkamalang member ng INC. Ngayon, tapos si Madriaga daw, member ng INC daw. Sabi niya ng iba, yung Madriaga daw, dating member ng INC. Tinatalakayan nila ni Tinig ng Karunungan, kaibigan mo, di ba, nag-message ka kay Tinig ng Karunungan ng sinagot ko yung video mo para sagutin ako kay Tinig ng Karunungan, di ba? Ngayon, tinalakay yan Tinig ng Karunungan, tinalakay din Marcolita mismo na si Caramel Madriaga ay itiniwalag sa INC. Totoo. Si Caramel Madriaga na nagpakilalang bagman ni VP Sara, itiniwalag daw umano sa INC. Kaya ang punto dito, bakit siya itiniwalag? Dahil ba may kaso siyang kasalukuyang hinaharap niya kahit walang pinal na desisyon sa korte? Tandaan natin, kahit ang isang tao na mahuli kaugnay sa kaso, hanggang walang pinal na desisyon sa korte, ay mananatili pa yang inosente hanggang mapatunayan beyond reasonable doubt. So kung ang batayan ng INC, Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo, pag may kaso, ititiwalag. Ang malaking tanong diyan, bakit si Senador Rodante Marcolita nagkaroon din siyang kaso at wala ding pinal na desisyon sa korte? Bakit hindi siya natiwalag? Kung ang batayan ay simpleng pagkakaroon ng kaso, dapat pareho ang trato sa kanila, di ba? Ngunit kung ang isa ay natiwalag at ang isa ay hindi natiwalag, abay, anong tawag diyan? Malinaw na double standard ang pagpatubad ng kanilang disiplina sa iglesia na tatag ni Felix Manalo. So ang tanong nito, pareho ba ang pamantayan sa loob ng Iglesia ni Cristo o may pinapaboran lamang? Okay, tuloy natin. Ibig sabihin, natiwalag yun sa ano pa bang kadahilanan o sa paggawa, sa paglabag ng tuntunin o aral, doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo pinapatupad sa kanila, no? Ngayon, ito naman ang ini-issue, no? Ang hilig nitong taong ito mag-issue ng ganito. Si Talakera. Si Talakera ang binanatan niya dito dahil may isyo. At ito ang post talaga. Dito, makita ninyo. Most of the members of 18 Marines are INC. Dito siya nag-react sa post na ito. Ang pakiramdam niya, mas marunong pa siya sa pinakamarunong. So dahil dito sa sa post niya, marunong na siya umano sa pinakamarunong. Pero sa huling bahagi dito na ipaparinig natin, nagpapasalamat siya ni Talikera, Talikera, dahil
sa post na ito, nalalaman daw niya na itong 18 Marines ay mga INC pala. Pero mali din ang unawa dahil ang post na yan, most of the members of 18 Marines are INC. Hindi sinabing all of the members of 18 Marines are INC. Kaya mali, di ba? Okay, tuloy natin. Nag-comment ako dito ilang beses na eh. Syempre, kapansin-pansin yung comment ko kasi malawak yung page ko eh, no? Talagang more, kulang-kulang mag-1 milyon na ako, kaya napansin nyo yun, no? Hinamon ko, di ba, ano to eh, ng diskusyon eh. Hindi pumapalag eh. Oo. Hinamon umano niya ni munting kaalaman si Talakera ng diskusyon pero hindi raw pumapalag. Oh. Pero sangayon kaya ka na kahit online diskusyon tayo ang magtalakay ano ang gusto mo na paksa na tatalakayin natin. Kayo mga kapatid na nagsubaybay ngayon, sangayon ba kayo? Na, di ba, naghamon ito. Walang pagkakaiba na si Marcolita naghamon din ng debate. 3 pa ang hinamon niya. Nang ngayon, tinanggap ni Carpio. Anong nangyari? Meron pang nag-host kung saan yung grupo ng mga abogado o IBP saan isagawa ang debate. Abay, biglang nanahimik na si Marcoleta sa kanyang hamon. Kaya, etong sabi ni munting kaalaman na naghahamon siya ng debate at hindi pumalag daw yung hinamon niya, sige, ako ang tatanggap. Anong paksa na gusto mo? Online. Diba? Online. Politika, o kaugnay sa corruption, o kaugnay sa Iglesia ni Cristo, o kaugnay sa pananampalataya, anong paksa ang gustong pag-usapan mo? Hindi ba, noong ikaw mismo ay may hinamon din ng debate at nag-react ako, tinatanggap ko yung hamon mo. Ngunit hanggang ngayon, hindi din pinansin niya. Hindi niya pinansin na tinanggap ko yung hamon niya. Bakit? Takot ka ba? O katulad ka ni Senador Rodante Marcolita na biglang nanahimik na lang nung tinanggap ang hamon niya. So, kung talagang handa ka sa diskusyon, harapin mo ang pagtanggap ko sa hamon mo. Hindi yung naghahamon ka lang, pero kapag may sumagot at tinatanggap ang hamon, tulad na ni Senador Marcoleta, ang resulta na nahimik na. Di ba? Okay, tuloy natin. Kasi itong taong ito, nagpapakalat ng kung ano-ano mga bagay. Although yung iba totoo sinasabi niya, yung iba, nakikita mo harapan, lalo ikaw kung nagsusuri ka, lalo na pala search ka, makikita mo si sinungaling eh. So, pansinin nyo, munting karunungan. Di mo ba napansin sa komento mo? Ikaw mismo ang nasunog sa pahayag mo. Grabe ang reaksyon mo sa post na ito na most of the members of 18 Marines are INC. Nag-react ka. At sa reaksyon mo, namimersonal pa siya dito. Pero sa huling bahagi sa kanyang video, nagpapasalamat siya. Maraming salamat dahil sa post na ito ay nalaman na ang 18 Marines ay INC daw. Di naman sinabi all of them. Ang sinabi, most of the members of 18 Marines are INC. Di ba? So, ibig sabihin, hindi lahat. Ibig sabihin, ilan lang. Pero, ginawa niyang lahat na. Tuloy natin. Ang hirap nito sa taong ito, ang hilig nito magpakalat ng kung ano namang impormasyon na mabibigla ka. Parang si Pinky, di ba? Kung ano mga blind item na ipapamudmud sa'yo. No? Itong taong ito, sinasabihin ko dito, ikaw yung alikabok na nakadapo sa langaw at yung langaw nakadapo sa kalabaw. Huwag mong pakiramdam mo, feeling mo, ikaw yung kalabaw. Ayan. Grabe ang kanyang, natawa talaga ako sa kanyang reaksyon dahil atake personal na ito. Di ba? Ayon kay munting kaalaman na para daw umanong alikabok na nakadapo sa langaw.
May alikabok pa lang nakadapo sa langaw at ang langaw nakadapo din sa kalabaw. Kaya akala ng alikabok daw, may isip pala itong alikabok. Akala ng alikabok na siya ay kalabaw na rin. So, napansin ninyo ang argumento? Sa halip na naghahamon ka ng debate, pero tingnan mo ang argumentong ito. Sa halip na sagutin mo ang argumento, kaugnay sa post ni Talikira, personal na pag-aatake ang ginawa mo. Kapag ang isang tao ay hindi kayang sagutin yung punto ng kalaban, kadalasan, iniunsulto ang paggamit at ang sagot. Yon ay tinatawag na ad hominem. Atake personal. Ibig sabihin, inaatake yung pagkatao, hindi yung argumento. Kaya, anong kinalaman sa kalabaw? Anong kinalaman sa alikabok? Di ba? Sa usapan tungkol sa pahayag na most of the 18 Marines are INC, lumilihis ang kanyang pahayag tungkol dito sa reaksyon niyang most of the 18 Marines are INC. So, ibig sabihin kung hindi totoo ang sinasabi na most of the 18 Marines are INC, bakit hindi mo diretsahan na lang sasabihin na ni isa nitong 18 Marines ay walang kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ba't di mo kayang sabihin yan? Di mo kayang sabihin ng napakalinaw, wala ni isa sa kanila na kaanib sa INC. So, sa halip na sagutin mo yung punto, gumagamit ka ng halimbawa na wala namang kinalaman sa isyo. Ang tanong simple lang, may INC ba na kaanib nitong 18 Marines? Kung mali yung pahayag, kung mali yung post, patunayan mo. Hindi yung aabot ka sa alikabok, pagkatapos sa langaw, at pagkatapos sa kalabaw. Anong kaugnayan diyan? Ha? Okay, tuloy natin. Di ba? Ito yung taong ito, akala niya, ang galing-galing niya. Alam ko to. Alam ko bahay mo. Alam ko, kakilala ko yan. Parang may ganito eh. May isang ganitong vlogger eh. Ang pakiramdam niya, kakilala niya, nakausap niya lang yung hepe ng pulis, sasabihin niya sa maraming tao, ay, ano ko yan, close ko yan. Nakita niyo yung mga ganyang taong uri? Nakausap lang ba? Munting kalaman kung napansin mo yung pag-react mo dito sa post na ito, ha? Kung napansin mo, ang layo na talaga. Ba't di mo idiretso na lang? Na sabihin, ba't di mo kayang sabihin, wala ni isa sa kanila ang kaanib sa Iglesia ni Cristo? Nag-react siya. Umabot na siya na nakausap lang umano sa hipe ng kausap lang sa Vice Presidente, pagkatapos nagiging matalik na nakaibigan. O layo pa rin. Diretso na lang. Presidente Marcos o kaya si Sara, kinawayan lang siya. Ikukwento niya sa marami ano yun. Sabi, uy, nagsama kami ni Sara, kumain kami. Ganon. Ini-exage niya. Yeah? Para lumabas na mas mukhang matalino siya. Hinamon. Ayan. Para lang daw umano, lumabas na mas matalino. Nang hamon siya ng debate. Sige nga, para magkatotoo yung hamon na debate. Sige, subukan natin. Anong paksa ang gusto mo? Diba, nagtalakay ka rin kaugnay sa pananampalataya. Tinatalakay mo na si Felix Manalo Angel. Tinatalakay mo na hindi kayo pwedeng tawaging Iglesia ni Manalo. Di ba? So, ano ang gusto mong tatalakayin natin? Ha? Sige nga. Kaugnay ba sa pananampalataya o kaugnay sa isyu politika? Tuloy natin. Ko ng diskusyon, hindi pumapalag. Di ba? O ngayon, Di daw pumapalag sa diskusyon. Kaya nga, pangalawang bisis na ito na may hinamon ka, ako ang tumanggap, pero ikaw ay hindi pumapalag. ayon sa kanya, most of the member ng 18 Marines are INC. Very good, Tesak. Tingnan mo. Gusto nilang palitawin ang INC, ang mga 18 Marines. Bakit gusto Sandali.
Ito lang, gusto niyang palitawin na ang INC ang 18 Marines. Mali na naman. Ang INC ang 18 Marines. Diba? Mali yan na pahayag. Na gustong palabasin na ang INC ang 18 Marines. Maling-mali talaga yan. Pwede na ang INC, kaanib niya ang 18 Marines. Pero ang POS, hindi all of them, kundi most of them. Ibig sabihin, ilan, hindi lahat. Oh. So, sa pahayag na ang INC ang 18 Marines, mali yan. Sa pahayag din na ang 18 Marines ay INC, mali din sa sinabing most of them. Dahil ang salitang most of them, hindi yan ibig sabihin na sila na lahat, kundi ilan sa kanila. Pero kung mali talaga ang post na ito, kung saan nag-react siya at nag-personal atake pa, o di sabihin mo, diretso. Dahil natapos, pinakinggan ko ang video niya, natapos na lang. Di niya sinabi na ni isa ay hindi kaanib sa INC. Pero sa buong video niya, sinabi niya, nagpapasalamat ako sa huling bahagi dahil sa pamamagitan ng post, nalaman niya na ang 18 Marines ay mga INC pala. Iba naman ang na-post. Most of the members of 18 Marines are INC. Hindi sinabing all of the members of 18 Marines are INC. Diba? Ang layo. Okay, tuloy natin mga kapatid, yung pahayag niya. Nilang palitawin. Gusto nilang sanayin ng tao na ang 18 Marines na uutusan. Kasi alam naman yan sa INC, masunurin lahat ng member diyan. Yan pala. Gustong sirain daw umano na ang 18 Marines ay nauutusan. Yung pagsasabing most of the members of 18 Marines are INC, no? Sinabi nitong si Munting Kaalaman na gusto daw palabasin na ang 18 Marines ay nauutusan. Oh. Pero kung susuriin natin yung testimonyo nila sa kanilang pahayag mismo, sila'y nagsabi na nagdala sila ng malita-malitang pera. Kung ganon, malinaw na may nag-utos nila, no? Na magdala sa naturang malitang-malitang pera. Dahil hindi naman basta-basta na magdala sila ng malita-malitang pera kung walang nag-uutos sa kanila. Pero di natin sinabi na ang INC ang nag-utos sa kanila. Pero kailangan patunayan nila yung akusasyon. Sino ba sa atin ang hindi gusto na yung utak ng korupsyon dapat makulong, dapat mapanagot, di ba? Pero ang tanong dito, bakit hindi kayang sabihin ni Munting Kaalaman yung diretsuhan, yung direkta talaga na kahit isa sa 18 Marines ay hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo? Kung nag-react siya sa post na yan, dapat ituwid niya kung mali man. So, kung talagang mali yung pahayag na most of them are INC, madaling sagutin yon. Sabihin mo lamang, wala ni isa sa kanila na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero, di niya yan sinabi. Oh. Dahil hindi naman dahil sa kanilang leader, no? Dahil sa kanilang doktrinang tinanggap na kung saan tumatalima sila doon sa aral na itinuturo ng leader na galing din naman sa Biblia. No? Gusto nila itong mga to, naratibo nila. Yan. Sinabi niya na ang mga kaanib ng INC daw ay sumusunod sa aral na galing naman sa Biblia. Lahat ng mga siktang tatag ng tao, yun ang claim din. Iglesia ni Soriano, Iglesia ni Kibuloy, Iglesia ni Ellen Goldwhite, Iglesia ni Manalo at iba pa. Claim nila sumusunod daw umano sila sa aral sa Biblia. Kaya merong mga aral na sola scriptura, the Bible alone, di ba? Ngunit kung tunay sa Biblia lamang ang susundin, bakit kailang umanib sila sa samahang itinatag lamang ng tao tulad ni Felix Manalo? Kung ang aral ay nasa Biblia,
ano ba ang silbi, mga kapatid? Sa pagsapi sa organisasyong tatag lamang ng tao. Hindi ba sa ganitong kalagayan, mga kapatid, ang sinusunod ay hindi lamang yung Biblia, kundi yung sariling interpretasyon at otoridad ng taong nagtatag mismo sa naturang relihiyon. So, kung Biblia ang batayan, dapat ang pagsunod ay yung diretso sa aral ng Diyos at sa itinatag na iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi yung iglesyang tatag lamang ng tao. Di ba? Okay, tuloy natin. I-discredit yung mga 18 Marines, tapos, kaya pala, INC naman pala at natuturuan ng kanilang ganyan-ganyan, etc. etc. Uy, teka muna. Ha? Huwag bumamalitan ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo, ang Iglesia ni Cristo, pinagkakatiwalaan. Number 1, sumunod Muslim. Ewan ko kung anong relihiyon mo, hindi pagkakatiwalaan yan. Bakit yung So, yun. Bumanabanat naman siya sa relihiyon. Kaya, ipaabot ninyo ito kay Munting Kaalaman. Sa hamon niya na makipagdebate, tatanggapin ko yung hamon mo. Live tayo. Pwedeng online tayo. Ano ba ang paksa na gusto mo? Kung kaugnay sa politika, yun din, pwede. Pero napansin niyo, ayon sa kanyang pahayag, mga kapatid, ang INC daw ang pinagkatiwalaan. At sunod dito, yung mga Muslim daw. At sabi niya, hindi ko alam kung ano ang relihiyon mo. Pero malinaw na hindi naman ito ang isyu. Ang tanong, napakasimple lang. Ano yon? Dapat sagutin din ng napakasimple. Ulitin ko. Bakit hindi kayang sabihin mo na yung pahayag na most of the members of the 18 Marines are INC? Kung ang katotohanan ay ni isa sa kanila hindi kaanib sa INC, bakit hindi mo direktang sabihin, hindi totoo ang pahayag na ito, wala ni isa sa kanila na miyembro ng Marines na miyembro ng INC. Pero, imbis na diretsahan, umiikot sa ibang usapan, di ba? Tulad ng pinagkatiwalaan daw ang INC, kasunod sa INC yung Muslim. Ang tanong, hindi tungkol sa tiwala. Ang tanong dito, sa reaction mo, mali ba yung post? Kung hindi totoo na karamihan sa kanila ay INC, bakit hindi mo kayang sabihin ng malinaw na mali ito? Bakit kailangang paligoy-ligoy pa sa ibang isyu? Di ba? Sabi niya dito, tuloy natin. relihiyon mo, hindi niya sawayin. Ha? Anong relihiyon ni BBM? Anong relihiyon na pinatatanggol mo? Anong relihiyon ni Tambaluslos? Anong relihiyon na kamag-anak mo? Anong relihiyon ng mga mandarambog sa Pilipinas? Karelihiyon mo, tiyak ko, 100%. Kaya ngayon nahamon kitang diskusyon, di ka makapalag eh. So naghahamon talaga siya ng diskusyon, hindi makapalag. Sige nga, tanggapin ko yung hamon mo. Huwag kang manahimik. Sana online, kahit online na lang. Malinaw yung sabi ni Munting Kaalaman. Tinanong niya, ano ang relihiyon ni BBM? Ano ang relihiyon ni Saldico? Ano ang relihiyon ni Tambaluslos? Yun ang tanong niya. Pero ang tanong ngayon, hindi ba yung mga politikong binanggit niya ay ini-endorso mismo ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo sa panahon sa eleksyon? Kung relihiyon ang isyu, bakit ini-endorso ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo ang mga kandidatong hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ibig ba sabihin, kapag may eleksyon, pwedeng suportado kahit iba ang kanyang relihiyon. Pero kapag may issue na, bigla nang ginawang mahalagang usapin yung relihiyon ng naturang kandidato na sinusuportahan nila. So malinaw ang punto. Kung ginagamit mo ang relihiyon para manira o magduda sa iba, dapat pareho rin ang pamantayan kapag yung usapan natin
nito ay kaugnay na sa endorsement sa politika. So, kung hindi, mga kapatid, di lalabas na double standard, di ba? Yung argumento nila. Kaya bago itanong kung ano ang relihiyon ng mga politikong ito, mas mabuting sagutin muna. Bakit iniendorso ng Iglesia ni Cristo ang mga kandidatong politiko na ito sa panahon ng eleksyon na ang may mga isyu, binanata nila kaugnay sa relihiyon. Pero sa paglagay sa posisyon, sila ay naging bahagi nito. Di ba? Sabi nila, iniendorso nila dahil yun umano ang dikta, yun umano ang bulong ng Espiritu. So kung yun ang bulong ng Espiritu, anong ori ng Espiritu kung ang napaupo ninyo ay mga kurakot? Okay, tuloy natin. Diba? Kasi diyan kita hindi ka makakapalag, sabi ko sa'yo, kahit 1 milyon kayo. Oh, di ba? Makakasama. Ang gusto nila, naratibo nila, gusto nila ipatanggap sa tao na INC to para madaling maturuan. Para isipin ng tao, kaya naman pala lumabas siya kasi INC. Tapos, di ba natatandaan nyo, bago to, lumabas ito, ilan days before, nagsalita ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo, gusto nilang ipaunawa to na gano'n nangyayari. Na, Totoo talaga. Pero, si Sabala, nang nagsalita siya, may bahagi si Sabala na inilihis daw umano yung investigasyon. Tiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Okay. So pinaniwalaan ng INC itong pahayag sa nagpakilalang 18 Marines na nauna nang sinabi din ng Armed Forces of the Philippines na 4 sa kanila hindi daw mga sundalo. Pero isa sa mga katanungan dito, bakit pa bago-bago din yung pahayag nila at testimonyo nila? Nagdala sila ng 5 malitang pera. Yung doon po sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo bang masabi yung exact details? Nung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? 5 malita po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun lang po ma'am sa Pidabit. So kasama si Saldico, nagdala sila ng 5 malita. Sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Ilocos. Pero sa isang interview na naman, Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. A few moments later. Nasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver din po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala niyo? Mga 3 maleta ma'am. 3 malita versus 5 malita. Nakalimutan ba nila kung ano ang sakto? Well, kung talagang totoo ito, sino ba sa atin ang ayaw na mapanagot yung mga kurakot, di ba? Okay, tuloy natin. Ito si Munting Karunungan. na scripted lang ang lahat. Teka muna. O sige, kagatin natin sinasabi mo. Ipalagay natin Iglesia ni Cristo lahat ng member ng 18 Marines, no? Ano naman? Ano naman sa'yo? Yun. Nag-react siya sa post na ito na most members, eto na post. Nag-react siya. Most of the members of 18 Marines are INC. So, sabi niya, ipalagay lang natin
no? Ipalagay natin na itong 18 Marines ay INC. Ano naman sa'yo? Ano naman sa'yo? Yun ang sabi niya. Hindi niya itinuwid na mali ang post. Kundi, kinukumpirma pa niya na itong 18 Marines ay ipalagay na lang umano na mga Iglesia ni Cristo. Di ba? Ipalagay natin, sabi niya, ipalagay natin na ang 18 Marines ay INC. Ano naman sa iyo? So, sa halip na ituwid yung pahayag na most of the 18 members of the 18 Marines are INC, tila kinukumpirma niya ang ideya na maaring INC nga sila. Ba't nag-react ka sa post? Kung hindi ito totoo, bakit hindi kayang idiretsong sabihin na wala ni isa sa kanila sa 18 Marines na kaanib sa Iglesia ni Kristong tatag kay Felix Manalo? Bakit kailangang sabihin mong ipalagay? At bakit ka nag-react sa post kung di mo kayang sabihin ni isa sa kanila hindi kaanib sa INC? Dahil sa halip na linawin mo yung isyo na kung saan ka nagkomentaryo, lalong naging mas malabo ang resulta. Okay, tuloy natin mga kapatid. Kinustyon ba namin pagiging reliyon mo? Ano reliyon mo? Kinustyon ba namin? Sinilip ba namin? At sinabi namin, huwag kayo maniwala kasi ito reliyon yan? So, ang layo pa rin. No? Pumunta na siya sa ibang relihiyon. Kini-question ba umano? Dapat, kung nag-react ka sa post na ito, diretso na lang na sila hindi kaanib. At dapat may personal knowledge ka. Diba? Hindi yung ipalagay na lang natin na sila ay mga INC. Tuloy natin. Ha? Boy, ito sabihin ko sa'yo, boy. Ha? Boy ito eh. Ito sabihin ko sa'yo, boy. Ha? Hindi porket Iglesia ni Cristo, ha? Ang totoo, Iglesia ni Cristo pinagkakatiwalaan sa panahon ngayon. Ha? Hindi lang sa boto pinagkakatiwalaan, kundi maging sa lahat ng bagay pinagkakatiwalaan ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Anong pasin mo sa mga trabaho? Iglesia ni Cristo ang kinukuha kadalasan. Ha? Bakit anya? Anong reliyon mo? Ay, ganito reliyon ko. Hindi tanggap. Yun daw umano. Kadalasan umano sa makuha sa trabaho mga Iglesia ni Cristo. Kaya kung anong relihiyon mo, di daw umano, tatanggapin. Ito ba'y katotohanan o nag-imbento lang para malayo sa tunay na usapin kung saan siya nag-react? Isan mo, Isaac, ha? Nag-apply Iglesia ni Cristo, tanggap. Bakit? Bakit tanggap? Kasi alam nila, may karanasan sila, may experience sila sa mahabang panahon na Iglesia ni Cristo, kahit painan mo ng pera, hindi kukunin, hindi kukupit, hindi sisira, tatalima dun sa kanyang trabaho. Bakit? Yun ang utos at tinanggap niyang doktrina. Diyan, dun ba sa kanilang leader? Hindi. Yun ang tinuro ng leader nila sa pamamagitan ng aral ng banal na kasulatan. Iyan ang wala sila kasi itong taong ito, langaw ka lang na nakadapo sa kalabaw. Pakiramdam mo, ikaw na yung kalabaw. Ayan. Grabe talaga. Nanggigigil dito si munting karunungan, kaalaman. Para daw langaw. Yung unan niyang pahayag, alikabok na nakadapo sa langaw. Ngayon, ang alikabok nagiging langaw na nakadapo sa kabaw. Okay. Ano bang kaugnayan diyan sa isyo kung saan ka nag-react na most of the members of 18 Marines are INC? Ba't ginawa mong lahat na? At kung totoong hindi at mali yan, ba't sinabi mong ipalagay natin? Tama. So ibig sabihin, ikaw mismo na nag-react, wala kang personal knowledge kung meron ba nitong 18 Marines na kaanib talaga sa iglesyang inaniban mo din. Okay, tuloy natin. Di ba, mga kasama? Ngayon, nakatiim ka sa akin ng mga mahiwagang salita. Di ba? Mic pa lang yan. Mga mahiwagang salita. Ano yung mahiwagang salita? Yung langaw, alikabok, at kalabaw? Anong kaugnayan sa isyo kung saan ka nag-react?
Yun ba ang mahiwagang salita? Tuloy natin. Hindi porket INC po mga kaibigan, hindi mo pagkakatiwala. Mas dapat mong pagkatiwala. Bakit? INC! Oh, mas dapat umano pagkatiwalaan dahil INC. Sa INC pa, nagsinungaling ka, napatunayan ka, ay ikaan niya. May Wala, nako. Pag ang INC daw umano nagsinungaling, napatunayang nagsinungaling, titiwalag. yung kamag-anak ng Iglesia ni Cristo, tiniwalag. Yung nanay niya, tiniwalag. Oh, yung nanay niya, itiniwalag, umano. Pero, bago sila itiniwalag, mga iglesia ni Cristo sila. Apo siya ni Felix Manalo, anak siya ni Eranio Manalo, asawa ni Eranio, mama ni Ka Eduardo. Ibig sabihin, nung naglabas sila ng pahayag dahil sabi niya, basta ay INC, dapat paniwalaan. Ay INC pa sila, hindi pa sila tiwalag. Ano ba ang kanilang pahayag na inilabas? Na sabi nitong si Munting Karunungan na basta INC, dapat umano pagkatiwalaan. Ito, Ako po si Angel Manalo. Anak po ako ng KRD at Kateni. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. Sana po ay pakinggan po rin ninyo ang panawagan ng aking ina, ang kapatid na Tenny Manalo. Maraming salamat po. Ako po si Kateni Manalo, biyuda ng Ka-RD Manalo, ang naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 46 na taon. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa Iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak. yan, bahagi ito, no? At Loti Kung at ang kanilang mga kasama. maalala Nako, ninyo, breaking sabi news, mo na, may bago na naman. kung alala ninyo, yon ang panawagan. Na ngayon, kung balikan natin siya na basta INC daw, totoo ang lahat na sinabi. Nung naglabas ng pahayag sila si Ka-Angel Manalo, si Tini Manalo, yung mama ni Eduardo, hindi pa sila. Nung naglabas sila ng video, yung nakita ninyo, tungkol umano sa mga problema sa loob ng iglesia, sila mismo ay mga kaanib pa noon sa Iglesia ni Cristo nung nagsalita sila. Kung hindi ba, huli na yung pagtiwalag. Kung susundin ang lohika na basta INC, totoo yung mga sinasabi, di ibig sabihin, dapat ding tanggapin na totoo yung sinasabi ng mga iyon nila ni Angel Manalo at ni Katini dahil mga miyembro pa sila ng INC sa panahong inilabas nila ang pahayag yan. Huli na yung pagtiwalag sa kanila, di ba? Tuloy natin. Imbestigahan nyo. Ano? Dahil kay Pinky, discredit, walang kredibilidad? Ganun ba yun? Ha? Ganun ba yun? O ngayon, kaya wala kayong makorner kayo, gusto nyo gawin INC to. Para ang isipin ng taong bayan, daw utusan to. Mali ka dyan. Di ba? Sabi ko ipalagay mo Iglesia ni Cristo lahat yan. Ay talagang totoo ang sinasabi. Kasi ako sa karanasan ko bihira ako nakita ng Iglesia. So napansin nyo, di yata napansin ito ni Munting Karunungan na nag-react siya sa post pagkatapos dahil di daw umano ni research mabuti itong post na ito. Pagkatapos sabi niya, ipalagay natin na mga iglesia sila. O di sinang-ayunan niya. Ano bang silbi sa pag-react mo sa naturang post kung sinang-ayunan mo na ipalagay natin na mga iglesia ito? Tuloy natin. Ni Cristo na talagang nasa sitwasyon ng ganitong kalagayan, nagsisinungaling. May mga nakikilala ko, white lies. Pero kadalasan sa Iglesia ni Cristo, lalo sa kanila laki. Yung napatunayan daw umano nagsinungaling. Di po ba? Sa television mismo, si Senador Marcoleta,
Inaamin niya yung pagsinungaling niya kaugnay sa Statement of Contributions and Expenditures, yung SOSE. At yun ang dahilan kung bakit na sampahan siya ng kaso. Pero ba't hindi natiwalag si Senador Marcolita? Tuloy natin. Ha? Makikita mo talaga totoo sinasabi nila eh. O, nitalo kayo ngayon. Ha? Basag ang naratibo nyo. Bakit? May ganitong vlogger na may alam. Buti na lang may alam ako. Buti na lang may alam siya. Pero sa paikot-ikot niya na pahayag, sa pag-react niya sa post na ito lang ang simple. No? Kung talagang may alam ka, bakit hindi mo sinabi na mali yung post na yon na most of the members of 18 Marines are INC, but di mo sinabing ni isa sa kanila hindi INC? Sa halip, kinukumpirma mo pa. Dahil nagpapasalamat ka sa post na ito, nalaman mo na sila'y INC pala. So ikaw na mismo ang nagkumpirma. Kahit iba yung post, most of the members, ibig sabihin, hindi lahat, pero sa reaction mo, ginawa mong lahat. Sa Iglesia ni Cristo, paano, kung wala pala ako alam, inililigaw ng mga to, ang mga tao para magalit sa INC. Inililigaw niya. Yung panliligaw niya, walang batayan. O sige, palagay natin may batayan siya. May Iglesia ni Cristo lahat na marin. Ang tanong ko sa'yo, ano naman sa'yo? Yan. Walang batayan daw umano. Pero kung walang batayan, dapat pag-react mo, nag-react ka na hindi totoo yan. Dapat sinabi mo, ni isa, wala sa kanila kaanib ng INC. Pero ngayon, sabi niya, kung sila'y INC, ano naman sa'yo? So, dito pa lang, nagpapasalamat ka na may alam ka, pero lumitaw na wala kang personal knowledge kung meron bang isa sa kanila na kaanib sa Iglesia ni Kristong, inaniban mo rin. Tuloy natin. Yan ang hirap kasi sa kanila. Yan ang hirap sa kanila. Hinuhusgahan nila yung Iglesia ni Cristo, hindi pa nila nasusubukang umanib. Yun, tama ba yun mga kapatid? Na wag ninyong husgahan ang Iglesia ni Cristo, hindi pa ninyo nasubukang umanib. So kung yun ang pamantayan mo, dapat umanib ka muna sa Islam, dapat, at wag mong sabihin na ang Islam ay tatag ni Muhammad, at dapat umanib ka muna sa members of the Church of God International, at wag mong sabihin na ito'y tatag ni Eliseo Soriano, dahil ang pamantayan, kailangan ka munang umanib bago ka maghusga kung ito ba'y tatag ng tao o hindi. Tuloy natin. Di ba? O ngayon, edi alanganin siya sa post niya. Pakiramdam niya, yung post na niya yan, So, alanganin sa post daw. Ba't kinumpirma mo? Ipalagay na lang natin na INC sila. So, dapat, kung alanganin sa post, direkta mong nirebat yan. Na mali ang post na yan dahil ni isa. Wala talagang kaanib sa INC. Ganon. Niwala lahat. Hindi, napaganda pa. Salamat sa iyo Salamat sa iyo Yan palang 18 Marine dahil sa iyo nalaman namin Iglesia ni Cristo. So? Nagpasalamat pa siya. Bakit ka nag-react? Ano daw? Nagpasalamat siya dahil 18 Marines ay Iglesia ni Cristo. Ang tanong ko sa iyo, ano naman sa iyo? Yan ang hirap kasi sa kanila. Yan ang hirap sa kanila. Hinuhusgahan nila yung Iglesia ni Cristo, hindi pa nila nasusubukang umanib. Di ba? O ngayon, edi alanganin siya sa post niya. Pakiramdam niya, yung post na niya yan, maniniwala lahat. Hindi, napaganda pa. Salamat sa iyo Salamat sa iyo Yan palang 18 Marine dahil sa iyo nalaman namin Iglesia ni Cristo. So, nagpapasalamat pa siya. Ano silbi sa reaction mo kung nagpapasalamat ka na yung 18 Marines umano ay mga Iglesia ni Cristo? Mali naman ang pagbasa mo at interpretasyon mo.
Dahil ang nakapost diyan, most of the members of 18 Maren's are INC. Kaya pag sinabing most, hindi ibig sabihin na lahat. Karamihan pwede. Pero kung mali man ang post na yan, dapat direkta mong sinagot at inilantad. Direkta mong kinontra. Huwag kang magpapasalamat na mali ang post na ito dahil ni isa sa kanila ay hindi kaanib sa iglesia. Kaya yung hamon mo na makipagdebate, sige, subukan natin anong paksa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli.